for today's ganap, pupunta nga kami ngayon sa Villa Escudero. Dito lang to sa may Quezon. So, dahil nga si Noah tulog pa nung umalis kami, so binitbit na lang namin siya na nakapajama. Kasi alam nga naman iwan namin to, char. So, pagpasok mo pa lang dito, may sasalubong sa mamimigay sila ng refreshment like gulaman juice. Yan, hindi siya buko talaga. Ito yung pinaka-reception nila. Maganda naman, parang sinaunang panahon. May malaking mapa din dyan para hindi ka maligaw kung gusto mong tingnan. So ito na nga, good mood na nga ang aming baby. Medyo masaya na nga siya dito. Hindi na siya inaantok-antok pa. So ito na nga yung mapa pag gusto mong pumunta dito sa lahat. Medyo malalayo yung mga agwat, kaya lang meron naman ditong Carabao rides or electric van na maghahatid sa inyo dito sa pinaka malayong lugar, char, dito sa Maylawa kung gusto mo dun sa resort. So chinek din natin yung CR nila, malinis naman talaga. Unang pupuntahan namin, ito yung museum nila na Pink Church. Maganda yung pagka-pink niya, talagang pink church siya. Dito bawal siyang mag-cellphone, bawal mag-video. Alam ko pwede mag-picture, pero dito pinayagan lang kami mag-video hanggang kalahati and the rest hindi na pwede. Kasi syempre, ano naman talaga siya, sagrado, kasi sa simbahan to. Marami ditong mga old, lalo na sa second floor, mga old fashion, lahat ng mga sinaunang ginagamit. At ang dami ditong mga santo. So, ayan na nga, waiting. Patapos na kami at pumunta na rin kami sa resort. Sasakay ka ng Carabao. Habang nasa Carabao ka, ang kagandahan ng dito, may kumakanta sa likod. So, nare-refresh ka talaga. So, hindi naman masyadong kawawa yung Carabao sa amin, no? Kasi ilan lang kami, 6. At saka gulong naman din yan. Pero kawawa pa din kasi syempre mainit. So, yung entrance fee pala dito is 1.8 per head. Pumunta kami ng weekdays kasi ayoko ng weekend kasi ang daming tao. So, 1.8 per head. Then, 4 kami nun. Dahil hindi na bayad. Si Noah is half lang siya, 900. Kahit sinabi ko nga na si Noah is hindi naman nakain. Pero yun talaga yung bayad. Yung 1.8 na yun, malilibot mo na lahat ng nasa resort. Pwede ka rin mag-swimming, mag-jacuzzi, mag-kayak. At saka meron na yung pre-lunch. At the good thing din sa pre-lunch nila is doon ka sa falls kakain. Tapos, ang kagandahan din dito, meron silang teatro na pag mga alas 3 na, doon kayo manunood ng mga sumasayaw, mga sinauna. So, talagang pang sinaunang panahon to. Parang yung mga kasaysayan talaga ng Pilipinas dito, marami dito maaalala mo. So, ayun ang malungkot nating baby. Dahil ang tagal natin nakarating, no? So, yung una naming dating, pumunta muna kami sa restaurant. Kasi 11 pa kasi yung lunch dun sa waterfalls. Kaya dito muna kami nag-ikot-ikot. So, dito, pwede ka mag-order kung gusto mo ng drinks or kakain ka na. Kaso, libre kasi yung lunch, kaya hindi na kami nag-order. Ang daming isda, tilapia dito sa lake na to. Ayan, ang lawak ng lake nila. Ayan. Talagang nakaka-refresh pag pumunta dito. Kahit sightseeing lang. Talagang mare-refresh ka. Dami mong problema, dami mong iniisip. So, pag pumunta ka dito, magiging happy ka. So, ayan na nga si Cyper. Walang masyadong tao that time kasi nga weekdays. Pero, pagdating sa kainan, ang dami pala. So, ito na nga yung baby ko at tuwang-tuwa ako kasi nag-smile siya sa akin. Nung sabi ko siyang mag-smile siya, pipicturan ko siya. So, super cutie-cutie. So, bored na siya, no? Kasi gusto na niyang maligo sa swimming pool. So, yun na nga, pumunta na kami sa waterfalls. Doon nga kami kakain. Ito talaga yung pinaka magandang puntahan pag pumunta kayo sa Villa Escudero. Ito yung pinaka masarap sa pakiramdam kasi kumakain kayo dito sa falls na to. Ito yung tinatawag nilang Labasin Falls. Kasama na to sa binayaran nating 1.8. Kung ayaw mong mabasa, meron namang cottage dun sa unahan. Pwede ka doon. Pero kung kami kasi gusto namin dito para aesthetic baga. Maganda yung view, talagang may tubig. So, in-experience na rin namin. So, hindi na kami doon sa may kubo sa taas na hindi mababasa. So, dito lang kami. Pero pag umulan, pwede kang lumipat doon at saka hindi na masyadong mabasa kasi may net din siya sa taas. So, ayan, dinala na namin si Noah. So, itong buko, hindi to siya kasama. Binili namin siya, medyo hindi naman siya ganun kamahalan, 60 pesos. So, ito na yung mga pagkain niya. May kalderetang baka, may chicken, lechon chicken ba yun? Tsaka pansit,
Basta marami silang pagkain. Kumuha pa nga si ate ng tilapia doon kasi buffet siya. So ayan, nagpa-picture kami sa falls. Tapos ang daming pwedeng gawin dyan eh. Pwede ka rin maligo kung gusto mo. Pero for us kasi hindi kami maliligo. Ito namang si Noah, pinalaro lang namin siya kasi hindi naman kumakain pa si Noah ng mga solid eh. So ayan, pinalaro na lang namin sa tubig kasi since kami lang naman nakain. Si ate niya yung kumuha ng tilapia. And then, ang ginawa ni Noah, hanggang katagalan, binasa na niya yung sarili niya hanggang naligo na lang siya. So, wala na kaming magawa. Sa lake galing yung tubig na yan. Alam mo, nakaka-refresh dito, no? Masarap ang mga pagkain nila. Busog na kami, hindi na kami naka-explore ng ibang pagkain. Kasi nga, busog na busog kami. Sulit naman yung kain mo. Di ba, nag-diet, pero ang daming kinuhang pagkain. So, ayan na si Noah. Naligo na nga si Noah at wala na kaming magawa dyan. Pero paliliguin talaga namin siya sa swimming pool. Hindi dyan sa lake. So, ayun na nga. Umakyat na nga kami. Tapos na kami kumain. So, ganyan yung aura niya sa taas. At saka, nagkayak na rin kami ni ate. So, yung source talaga na ginawa namin dyan is manguha talaga ng water lily para sa aking mga crayfish. So, buhay din, no? Yung mechanics dyan, may mechanics talaga. Dapat marunong ka daw lumangoy kasi 30 feet daw yan. Bawal tumayo. So, hindi naman kami tumatayo ni ate. Tsaka ito lang talagang kailangan namin. Kumuha ng maraming water lily. Buti na lang may plastic kami. Kasi kailangan ko talaga to sa aking mga crayfish. Kasi yung mga ugat-ugat ng kinakain din nila yan. Ginagawang taguan. So, nakakatulong talaga tong water lily. Ngayon nga, nagsisi ako, sana pala isang drum na kinuha ko. Kasi kulang pala. Hindi ko siya maparami. Kasi namamatay siya, kumbaga natutunaw. Bawal daw pala sa mainit to, pero dito naman mainit. Pero swerte kami sa pagpunta namin dito, no? Dahil walang init hanggang alas 5. Talagang walang araw lumabas. And then, pinaligo ko na nga si Noah dito sa kiddie pool. Ayan, tuwang-tuwa siya. So, yan lang naman kalagayan ng anak ko nung mahilig siya sa tubig. At saka, walang masyadong bata that time kasi weekdays nga siya. Nagkalat lang talaga yung mga water lily dito sa lake, oh. Talagang ang ganda ng mga dahon yan. Kasi binibenta yan sa Shopee, 5 piraso, 200. Hindi ganyan kalaki, maliliit lang yun. So, kung dito ka, siguro ito yung number 1 na nag-enjoy ako na maraming water lily. Then, after 3 p.m., so ayan na nga, nanood na kami sa teatro. Panonood ka dyan ng mga pagsasayaw, may mga rondalya, lahat na. Yung pangakasaysayang tugtugin, yan ang mapapanood mo dyan. So, para sa akin, solid naman yung 1.8. Para ka na rin kumain sa Vikings, yung Vikings 1.2 or 1,000. Dito, makakapag-swimming ka pa. So, nag-enjoy naman kami lahat.